umpisahan kasi na iba yan eh. Nagpabula kay Satanas. Yeah? Sa 3:1 yan ang hineses. Sinfulness of man is described as ungodliness against the laws of the first table. The first table po, sinutukoy ko yung topic namin ng Biyernes. Pinakumpara ko na yan. Kay Noah, obedience, ayaw nila ng obedience. Kaya 8 katao lang ang naligtas. Pati kasama yung mga ibon, yung mga creeping, lahat. Pero pila-pila pa sila. And unrighteousness against those of the second table. Tayo sa atin, ang hinahanap sa atin ng Ama, ang turo ni Kristo, Matthew 6, Kapitulo 6, versikulo 33, seek ye first the kingdom of God. Hindi yung kaharian mo na magpatayo ka ng fame and glory, recognition of everyone. Paramihan kayo ng diploma, pataasan kayo ng ranggo ng natapos sa kurso. Sa nagtatanong sa akin, Brother William, Pastor, saan ka kumuha ng doctorate? Ay, hindi po ako doktor. Nag-aralan ako ng Bachelor of Theology dyan sa Pentecostal Bible College. Yan ang aking guro, si Dr. Enrique Supso. Isa sa doktor niya, si Milan, si Ispat. Yan, si Sir Milan, si Sir Ispat. Yan. Kumusta pala mga classmate? Yan, mga batchmate. And they know me well. Pag ako ang nagramdam ng mali tungkol sa salita ng Diyos, tumatayo ako at tinatanggap ko rin kung mali ako. Sa panahon dito, sa panahon ni Noe, gusto ko ipakita siya the first table, ungodliness. Disobedience. Ngayon, sa second table natin, yan yung unrighteousness. Hindi naman hinahanap ng Diyos matalino ka siya na magpapatalino sa'yo. Sa panahon natin, hindi niya hinahanap na tinatanong kung marami kang naipon, hindi. Siya nga nagbibigay rin. So here, I will give you in the book of Psalms 111 verse 8. Umpisahan mo ito, Sister Connie, please. Depende. They stand fast forever and ever, and are done in truth and uprightness. Uprightness. Okay? They stand fast. Kung ano man yun, nasa versikulo 7 yung ating inumpisahan. So, pinapakita natin, knowing God, knowing the Bible or reading the Bible is about knowing God. Hebrews chapter 1 verse 1, makikita mo ang Hebrews chapter 1 verse 2. It's all about knowing the Father and about knowing the Son and knowing about the Holy Spirit. How does it work? Sinfulness of man is holding the truth in unrighteousness. Ang namamagitan upang hindi natin matanggap ang katotohanan ay ang ating hindi makatwiran. Pero magaling tayong mga twiran. Pero walang katwiran. Kasla Ilocano, nag-ado among, awan di among. Gusto nga among. Among amin, pero awan di gusto. Sinfulness of man is holding the truth in unrighteousness. Yun ang maharang. Yung kasalanan ginawa mo, wala akong kiber kung kasalanan sa tao, kasalanan sa Diyos. Ikaw nakakarap niyan. Yan yung humahadlang upang ikaw ay hindi makatanggap ng katotohanan. Tagalog. Umpisahan natin ito kay Sister Marina.
Awit, Kapitulo 111, versikulo 8. Nangagtatag, magpakailan, kailanman, mga yari sa katotohanan at katuwiran. Yun, nangatatag. Matatag din eh. Kaya nga, karamihan sa atin ngayon, hindi lang namang mga Pilipino, lahat ng pupunta rito na iba't ibang lahi, maging ang taga rito, kailangan nila na maging stable, pero ang salita ng Diyos ay stable na yan. Magpakailanman, magpakailan-kailanman. Sa panahon ngayon, kahit sabihin natin na nag-aaral ka, sabihin na natin na may takot ka sa Diyos, pero the difference between the old and new, disobedience and unrighteousness. Wala naman tama doon eh. Disobedience, mali rin. Unrighteousness, puro mali. Kaya nga sabi ko, may Diyos tayo hindi makapagsinungaling. Tito 1:2. So ngayon, kung hindi siya makapagsinungaling, ang hinahanap sa atin kung tayo nagsisinungaling. Roma 3:4, lahat ng tao sinungaling. 3:23 ang Roma, walang gumawa na mabuti. Kaya sa paghahanap mo sa Biblia ng mga salita ng Diyos, malalaman mo ang mga ginagawa. Not unless someone will be telling you regarding the truth of the Bible, you will never know that you are wrong. Unless someone is brave enough to touch you, to say, come with me and let us study the Bible, you will never know. All do what they know to be wrong. Sa panahon ngayon, all do what they know to be wrong. Because we are good in reasoning. Kung saan magaling tayo mga twiran, pero walang katwiran. And omit what they know to be right. Ay, hindi. Paminsan-minsan lang naman ito eh. So that the plea of ignorance cannot be allowed from it. Isa kanta natin eh, grant it, Jesus, it's my plea na makalakad ako sa iyo. But the plea of ignorance, sabi ko, pasensya ka na Lord, hindi ko alam eh. Sigurado ka? No one is excused. Matthew 22:29, you are wrong for not knowing the scripture. You are mistaken. Kayo nagkakamali sapagkat hindi sa pagkakaalam ng kapangyarihan at ang katwiran ng nakasulat. Roma 1:20, wala kang excuse. Ilocano, Brother Prox. Salmo 111, versikulo 8. Naipastek da nga agnanayon ken awan pagtinggana. Na aramid da babae iti kinapudno ken kinalintik. Naaramid da babae iti kinapudno ken kinalintig sa Ilocano. Why? Our Creator's invisible power and Godhead are so clearly shown in the works He has made. Sa dami ng magagandang building ngayon, pero hindi sila makakagawa ng clouds. Hindi sila makakagawa ng dagat. Pero tinakat pa nila dagat para may lupa. Pero ilalim ng lupa na yan eh. So lahat ng creation ngayon galing sa Creator.
Eh, napatayo ako ng building, isaan ba galing ang materials na yan? Pinaghalo-halo niya ng materials para tumibay. Eh, matalino talaga ako. Saan galing yung talino mo na yan? Galing sa isang matalinong naglikha. That even idolaters and wicked Gentiles are left without excuse. May kajuwit ako eh. So here, makikita mo, kahit gaano ka katalino, ulitin ko, mayroon tayo isang Diyos na hindi marunong magsinungaling. Ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pagka-Diyos, nakikita natin kahit mismo sa kamay mo. Yung mga thumbprints mo dyan, o kaya fingerprints, hindi mo kayang gawin yan. Siya lang gagawa niya. Kaya nga, matatalino na yung mga building ngayon. Yung mga mayayaman na mga building. Mata na ang sumusuri kasi wala naman tao nakakagawa ng mata. Bionic eyes, bakal. Pero hindi original na mata. Kaya, doon sa isang dalaga nagtanong sa akin, Pastor, paano kaya maging green ang mata ko? Eh, Pilipina ka naman, brown yung mata mo, hindi green. Contacts. Mag-contact lens ka, walang problema. Nandaya ka lang. Hindi yan ang totoo. Pwede mo ubusin ang pera mo sa pagbabago, pero pag wala ka ng hilinga, maglitawan yung totoo. Bisaya Manglay, Michelle. Salmo, Kapitulo 111, verse 3. Napamatud-an sila sa gihapon nga sa walay katapusan. Nabuhat sila sa kamatuoran o sa katuliran. No. So, yung versikulo 7 nito, sinuputaran ng versikulo 8 kung ano ang tibay ng 7. Kaya nga dito, sabi ko sa iyo, hindi masama maghanap ng pera. Dahil money is the means of communication to pay our debts, to buy something, to provide anything that what we want in this world. Kaya sabi nga nila may kasabihan yan, nung marami kang pera, marami kang kaibigan. Nung wala ka ng pera, wala ka na rin kaibigan. Kasabihan yan kasabihan. Kaya mas mainam yan na pag may pera ka, wag mo paalam. Simple ka lang. Para wala kang problema. Tama ba yun? Tama. Ang bilis. Simple ka na lang. Hindi, oh. Pagkain-kain ka Kaya na nga lang. kasi, pag oras ng bendisyon, hayaan mo lang makita sa gitna ng ilang mata Yes. ang asenso mo. Tama ba si Tony? Tama? Di ba? Ganyan lang yan So, sa panahon ngayon, Christ must be preached. Hindi naman din kalaban yung mga taong ayaw sa iyo. Hindi mo kalaban yun actually. Ang sikreto niyan, sila yung minsan ginagamit ng dalawa, hindi natin kayang kalabanin. Una, ang Espiritu ng Diyos. Ang pangalawa, yung Espiritu ni Satanas. Hindi mo kaya kalabanin yun. Kasi hindi mo alam na minsan, tulad sa buhay ni Job, nakita mo si Job, sabi ni Satanas, bakit hindi? Kaya naman sumasamba sa iyo, pinagpala mo. O sige, gawin mo, wag mo lang patayin. So ngayon, sa parte na to, pag mayroong ayaw sa iyo, hayaan mo lang. Kasi dumadaan ka sa pagsubok. Kung papatulan mo yan, nawala yung grasya mo. Believe me, nangyari sa akin yan.
Nangyari sa akin yan. Just believe me. Man's rejection to God makes his heart draw back. Kasi kung hindi mo nakikita yung mga illustration sa Biblia, si Joseph, bago naging gobernador, ano ginawa ng mga kapatid? Ayaw siya. O rejection. Hanggang sa inihulog sa dry well. Tapos dumaan yung mga merchandiser, ibininta siya. Hanggang sa inalagaan ni Potiphar. Oo. Mahabang istorya sa buhay. Kaya kung nagmamadali ka sa buhay mo, hindi mo kayang gawin ang istorya ng buhay mo. Somebody is making your story. Kaya huwag kang magano na, hindi na ako mahal ng Diyos. Magbasa ka ng Biblia. Marami kang makikita. Nasa hirap ang umpisa. Nasa huli ang ginhawa. Walang shortcut. So, kung patuloy kang kumukontra sa salita ng Diyos at tinatamad kang magbasa ng salita ng Diyos, man's rejection to God makes his heart draw back by unbelief and not to embrace the gospel. So, kung panay kontra ka, you are getting far away. Kahit sa buong pamilya mo, subukan mo na lang. Kontrahin mo yung isa. It's either masigawan mo siya, it's either mag-away kayo, it's either kalmutin mo siya, it's either magbatuhan kayo ng pinggan. Kasi may nag-reject eh. Halimbawa, sabi ng isa, alam mo, parang gusto kong kumain ng bagoong. Baho-baho niya. Hindi naman ko kakain. Kaya ako siya kayo gusto niya kumain. Alam mo, gusto ko kumain. Carne Norte. Sabi naman ng lalaki, kaya ka nabukang baka. Di mag-away talaga kayo. Kasi, rejection, di ba? Hindi ko sabihin na lang, sige, meron pang mga kagandilata, buksan ko, sweet. Tama? Di wala away. Man's rejection to God makes his heart draw back by unbelief and not to embrace the gospel. Sino yung hindi pa nakabasa? Sister Lisa. Psalms 101 verse 9. 111. 111 verse 9. He sent redemption unto his people. He hath commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. So sa mga nagtatanong kung ano pangalan ng Ama, andyan o, holy and reverend is his name. Pangalan po yan ng Ama. Kaya por Diyos, por Santo, yung mga gumagamit ng pangalan reverend, mag-isip-isip po kayo. Mag-isip-isip po kayo. Ang sagot ba naman sa akin ng isa noong araw, kasi kailangan sa SEC. O sige, tingnan ko, pag ako nagkaroon ng license sa SEC, talaga hinahamon ko sarili ko. Nagkaroon ako ng license magkasal sa buong Pilipinas hanggang sa nakuha ko rin yung lisensya ni tatay. Hanggang sa mga kapatiran. Pwede naman pala hindi idikit yung reverend na kasi kailangan daw sa sex. Sabi ko, mali ho. I've been holding the title na magkasal kung ilang taon din na hindi man lang kailangan. Gusto ko, kung ipalagay mo, ano ba, reverend ka ba, bishop, ganito, I'm just a brother. Okay, brother. Can you explain why you do not want this
address, honorable. No, 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 no. No, 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 no. Why? Isinet ko yan. Yung palang nag-interview sa akin para doon sa licensing, nag-aaral din. Ay, no. Bakit hindi ituro sa amin ito? Kaartihan lang yan ng tao. Mahiya-hiya ka, pangalan niya ng Ama. Refute, react. www.gmail.com. Even now, magpakita ka lang sa camera at sasagutin kita. May mga bagay tayong nilalagpasan para sumikat ka, reverend ka ha. Kailan ka naging reverend? Lahat ng tao sinungaling. Roma 3:23, lahat ng tao nagkulang. You should know that spirituality of divine worship, yung paggalang mo sa Diyos, that is a divine worship. Hindi lang yun nandito, sa katuon na, meron kami divine worship. Ibig sabihin, ng Lunes hanggang Sabado, hanggang kagabi, hindi ka na divine worship. Respeto sa Diyos. Yung manalangin ka, hindi ka ba nag-worship sa Kanya? Hindi ka ba gumagana sa Kanya? So, the spirituality of divine worship was to be preserved by the commandment. Not to graven image, pati ikaw, sinasamba mo na sarili mo. Reverend ko. Buti pa yung doktor, kasi nag-aral ka. Kaya sabi ko nga kay Dr. Suksok, maintain mo yan, sir. Thank you. Ha? Spirituality of divine worship is preserved by the commandment. Hindi yan na i-reserve sa kung ano-anong gusto mo. Margin eh. Awit, Kapitulo 111, versikulo 9. Siya'y nagsugo ng katubusan sa kanyang bayan. Kanyang iniutos ang kanyang tipan magpakailanman. Banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Hindi ba banal si Kristo din utusan? Anak yon. Yun ang taong hindi nagkasala. Kagalang-galang yun, pero kayo mga tao walang galang. Si Kristo nga hindi pa nagpatawag na reverend. Sabi niya, you are my brother. You are my friend. Kaya mga tampalasan itong mga ano to. Kasi gustong ipasikat yung sarili. Kaya sa ngayon, sabi ko sa'yo, maraming natutuwa kayo mga Bible student dyan. Kasi, panahon kasi ngayon ng pagsupla. Kaya maraming suplado kung supla dito. Anong pagsupla? Dahil ayaw pasupla. Okay. Pero nagsugo ng Ama ng pangalan, maging siya. Kasi anak niya yun. Ang tinutukoy din yung kapangyarihan, yung uri at kasarian nila, hindi sila tao, sila espiritu. Banal, kagalang-galang kanyang pangalan. Pero nagsabi si Kristo, you are my friend. Pero hindi sabihin, kunin mo pangalan ko. Abide in me, hindi sabihin, paunahan mo ako. Sabi niya, sabay tayo. Sabi niya, huwag kang pauli, huwag kang pauna. Abide in me. Hindi katulad nung tagak na pumatong sa kalabaw, sabi niya, kalabaw na rin siya.
Kaya marami ngayon mga social climber makisabay doon sa mga mayayaman para isipin mayaman na rin sila. Marami din yung mga pangit nakasabay sa maganda para sabihin maganda. Huwag na maganda. Pangit na ugali. Makisabay sa maganda ugali. Iba namang isip na pangit yung isip niyo. Hindi mo ba alam na magpagtaka ka? Paano mo naging kaibigan mo ngayon? Ang babae itong dito, hindi. Ano hindi? Iya. Binaliktad. Siyempre, who are your friends? I'm gonna tell you who you are. Pag nag-isabay ka sa mga abogado, isipin ng mga tao, abogado ka rin. Tama? Pero, Pero si Kristo nung makisabay doon sa mga masama, sa mga pare, sabi niya, bakit nakihalo ka doon sa mga kasalanan? Makasalanan, tanin ba si Kristo? Kaya nasagot ko po sa iyo, isang magaling na pastor. Di ba pastor ka, bakit ka tumutugtog na still loving you? Ano problema mo? Ha? Kaya mo ba tumugtog? Sabi ko kasi kanya. Ganun kasimple yan. Masama bang kantahan si ito to Bisaya? Masama bang kantahan kung matud nila ikaw dili anay kay wako'y bahandi. So, masama ba? Love song yan? So, gano'n po intindihin niyo. So, dito, the spirituality of divine worship and the ascension of Christ, ito bantayan mo to. And the ascension of Christ to heaven, sa Acts chapter 1 verse 8 na yan, sa chapter 2, makikita mo din yung pag-iwalay. The parting time, baka siguro next week, pag naitugtog ko yung parting time, sabihin ko naman, makamundo ako. Saan ka ba nakatayo? Nandito ka pa sa mundo, my friend. Huwag ka pumunta sa palengke, huwag ka mamalengke kasi mundo yun eh. So, huwag ka rin sumakay ng jeep kasi wala naman jeep na Christian. Makina yan. The spirituality of divine worship and the ascension of Christ to heaven, watch out! Withdrawing the Savior from mortal eyes. So the difference between, kaya pinost ko yung last night para mahambol, mapanood nyo yung parting time, the story of Jesus, para maunawaan mo, kasi minsan sa pelikula, maunawaan mo, tapos sabayan mo pa na pagbasa. Kung ano sabi ni Kristo, I will be with you forever. Nakita nila umaangat. Bakit ang mata kasi dati madaling magtiwala? Ang purpose ng Diyos, tanggalin si Kristo sa mortal eyes natin para makita yung pananampalataya natin. That is something new. Bakit pa pinaalis ng Ama si Kristo? Di dapat sila dito na wala lang may sakit kasi may magpagaling. Gagawin pa kalina. Di ba na ng doktor? Sabi ko, by divine preparation, huwag kang sa mga Ilocano, apoy pakibiyangan, dahil preparasyon di ako. Ilocano ng Lemon. Il libro iti Salmo na kapitulo 111 versikulo 9. Imbaon nati pan nakasugot iti ilina. Imbilin nati tulag na nga agnanayon kinasantaw ken kinaraem ket iso iti nagana. Biro mo, kinasanto, kinaraem, kit iso itinagan na, apay mabalin mo mausaran nga ron, kit santo ka nga ron,
Yeah, we are called saints habang tayo ay naglilingkod sa Diyos. Pero wala sa atin ang pangalan na yan. Marulos dili kayo, oy. Kaya sabi ko nga, maraming mga pastor papunta doon. Nakasabay ng Diablo. Kasi God is a jealous God. Pati ka pangalan mo, pangalan niya, agawin mo, ditong tuwa doon sa Diablo. Sabi ko yan, ang anak ko. Kinukontra. Mana sa akin. Ah? So, makikita mo yan. Sabi ko siya, pwede ka naman magkasal na wala yung dugtong na reverend. Actually, sa pagkakasal, hindi ikaw, executioner ka lang, ang nagkasal niyan yung Ama at Espiritu. Siya ang nagbibindisyon, hindi ikaw. Kaya sabi sa akin, Pastor, baka pwede ba magbindisyon ng kahit ano sa ilong taon na? Sabi ko, sister, kung manalangin man ako, hindi pa rin ako ang sumasagot sa kailangan mo. Ang Ama ang sasagot. Ganon po yun, yan ang totoo yan, kaya huwag kayo magpapabula na mas malakas ang prayer ng mga pastor. Hindi po, sinungaling din ang pastor. 3-4 ng Roma, lahat ng tao sinungaling. Tao yan eh, hindi naman anghel. Hindi lang kasi nila nakuha yung logic na yan. Ang panalangin ng isang matuwid, yes, ay makapangyarihan. Bakit? Kasi nga bibigyan ng daan ni Kristo na dalhin sa Ama. Napapakinggan, pero hindi yung panalangin niya ang nagpapagaling sa iyo, kundi ang Ama pa rin ang nagpapagaling sa taong binibigyan mo ng panalangin. Kasi kung may mga kapangyarihan niyan, disrado na lahat ng mga hospital, punta na doon, galing na yan, alis na yan. Bakit hindi doon nagpunta? Bakit kailangan pagtawagin, Reverend, ipag-pray mo ako. Mga falsifikador. Pag-isipan niyo yung mga kapatid. Kasi panahon ngayon naman na supla. No? Pag hindi ka marunong magsupla, lahat yung mga tao na yan, mananatili. Kaya sabi nila, suplado ka, Pastor. Sabi ko, kausapin mo ako minsan. At mapapangiti ka. Kinausap nga ako. Oo nga no, hindi ka masuplado. Kinasanto, kintinarael, kitisod, itinagan na, sabong mabalin o sa rin data, kabsak. Mangibabain kayo. The ascension of Christ to heaven, withdrawing the Savior from mortal eyes, is intended to protect Christianity from the dangers liable to a system whose votaries should walk by sight rather than faith. Bakit? Di ba sabi ni Tomas, pag diyak kita, di pati? Kaya nga pinaalis sa mata ng tao si Kristo. 3:1 ng Kolosas, nakaupo na ngayon sa kanang kamay ng Ama. Para makikita ng Diyos ang ating paglakad. Walk by sight, hindi ho. Ang sabi sa kanta kanina, let me walk close to thee. Not by might, nor by power, but by Spirit, said the Lord. Hindi yung, magsumikap ako. Bakit? Kasi si Raymond o Masinso magsumikap din ako. Kung hindi mo pala nakita si Raymond o Masinso, hindi ka rin magsumikap. Mag-asawa na rin ako. Bakit? Si Brooks, nag-asawa na eh. Kung hindi nag-asawa si Brooks, hindi ka rin mag-asawa. Tayo ka ngayon. Gaya-gaya na lang. Bisaya ulit kay Bisaya. Salmo 111, verse 9. Ipadala niya ang mga pagtubos sa iyang katawan. Nagsugo siya sa iyang tugon sa walay katapusan. Balaan o talanghuron ang iyang ngalan. Yun, balaan. Balaan man ang tao. Hambugiro ba na?
Habang nandito tayo sa mundo, hindi mo maiwasang magsinungaling. Kahit sa asawa mo, may pera na? Wala. Hindi pa katanong sa buhay. kahit BFF mo pa yan. Ay. Says, Rosta, bakit? Alam ko na yan eh. Tunog yan ng mga isang taon lang. Kaya gano'n yun. So here, Christ must be preached. Wala tayong higit na ipapangaral. Hindi ho yung alam natin, kundi kung ano si Kristo. Bakit? Guiltiness of conscience or conscience that God become our enemy. Sa konsensya mo pa lang, naging kalaban mo na ang Diyos. Bakit? Gusto mong malaman? Yes. Pagod ka maghapon. Ha? Pagod ka maghapon. Binigyan ka ng Diyos ng alalay na pwersa. Alalay na kalakasan. Alalay na pag-iingat para hindi ka madisgrasya. Pagdating mo sa bahay, nakita mo yung anak mo, kumakanta, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sabi mo, Nak, nailuto ko na yung lauya? Wala rin konsensya eh. Yung anak, kumakanta, nagpupuri, thank you Lord. Hindi ko alam ang panalangin ng bata. Paingatan niyo po akong ina. Kaya naman. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Nakaluto ka ng lauya? Pati ka pagdinig mo, sira na nun eh. And then there's a sign na unti-unti mo naging kaaway ang Diyos. Wala ka ng panahon na minsan papakinggan. Sa dami ng preacher sa buong mundo, sa dami na rin nasa media na nangangaral, sa dami na rin nakalagay sa YouTube ng mga istorya ng Diyos, marami na rin nakaano dyan na audio Bible para mapapakinggan mo. Pero mas gusto mong pakinggan si Marites. Pati si Marisol. Saka na yung si Marisol. Dahil dati ka na mayroong gano'n, sol-sol ka rin eh. Marisol. Nasusunod din yung si Marisol, kung ba nakulapin? Madagdag iba kayo mga ano ni Pastor. Guiltiness of conscience that God become our enemy. Marisol. Chi. Psalms 111 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Balik. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Go ahead. A good understanding have all they that do his commandments. His praise endures forever. Praise the Lord. The fear of the Lord. Eh ngayon, pastor ka, patawagan ng reverend, may takot mo ba sa Diyos? Husgahan mo sarili mo. Wala kang takot eh. Takot ka na hindi ka galangin ng mga tao. Dahil nga, kailangan mong magpatawag ng reverend para sabihin kagalang-galang ka. Kasi wala kang galang eh. Now this time, this is the part where you will have a close mind encounter, maybe, I'm hoping. If we discuss this part, I would compel to you or encourage you to learn the best. Open your heart and open your mind
Pero iba nito, nabanggit na ni Sister LB na hindi naman niya alam ito. Okay, here. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord. Ulitin ko ulit. Hindi ko kayang mahalin ang isang bagay kung hindi ko totoong minahal ng Diyos. Ang umiiral sa atin ngayon, karamihan na, baka sabihin mo, hindi lahat. Pero pag nabasa mo ito, sabihin mo, lahat siguro. Pero meron ka pa rin precaution. Meron kang clearance. Meron kang disclaimer. No? Abstract ideas have little charm or power for men. Hindi ba't lagi sinasabi yan, anong idea mo? Ano sa pananaw mo? Ano sa tingin mo? Kaya nga karamihan pag humahawak ng Biblia, sasabihin niya, sa palagay ko, ito ang tama. Sa palagay mo lang. Sabi ba, may nanligaw. Pito silang nanligaw. Tandaan mo ha, isa lang puso mo. Pito silang nanligaw. Ikaw ang niligawan. Hindi naman si Kuni niligawan. Sabi, Kuni, sino kaya pipiliin ko? Tama ba rin? Presumption. Ikaw yung may puso, tapos pinipili mo ibang tao. Nagmamagaling. Tama? Tapos pag may nag-suggest sa'yo, mag-suggest naman si Lisa, ay huwag na piliin mo. Kasi ano? Ay kung ano, hindi mga sol-sol. Marisol. Sabi ko, hintay mo si sol-sol, si Marisol. Magsalita naman ito ngayon si Elvin. Ay naku, pag pinili ko yan, mayaman yan. Sa tingin ko ha, sa tingin lang. Di ba? Sabi naman rin na, ay nako, lahat kayo mali. Ito piliin mo. Sige nito, maluwag ang lupa niya. Sabi naman ni Bishop, ay hindi, lupa niya nasa pasok lang. Maraming halaman niya, maluwag lupa. Nasa pasok. Di ba yung abstract ideas naman? Have little charm or power for men. Nandun tayo nakaakit. Ano ulit? Yes. Oh. Bakit ba hindi kasama yun? Ang galing kasi mag-English eh. Ay! Natuwa sa English. Ikaw ba nakakaintindi ng English? Hindi. Kaya sign language na siya. Kinakain ng English. Ha? Kaya katakuba sila sa trabaho, kaya maraming mga bakit wife. Dahil sa abstract ideas. There we go. Tama ba rin? Kaya marami din dahil sa abstract ideas, marami yung nasitaas ng kamay na tinanggap si Kristo kahit hindi naintindihan kasi English yung sinasabi. Tapos ang nakikinig, Ilocano. Tapos ang translator, si Bualo, yun yung sinasabi. Abstract ideas. Ano ba kasi ang abstract ideas? An abstract idea, here we go, is one that lacks concrete physical details. Things you cannot touch but that you know exist. Google po yan. Yan sa lagi si Google, basahin mo. Iwas pusoy ako eh. No? Kasi para, wala, halos lahat na ngayon, pati bata may mga hawak na gadgets. And they know how to open it. Kaya maraming mga pastor ayaw mag-live. Mag-live ka po, praise the Lord, hallelujah, praise God. Wala ka ba ibang masabi sa daming letra? Hallelujah, praise the Lord, amen. Alam nila yan.
Bakit hindi ba marunong magsabi yung mga tao ng hallelujah, praise the Lord? Sister Marina. Awit, Kapitulo 111 sa versikulo 10. Ang pagkatakot sa Panginoon. Sandali, ulitin mo. Ang pagkatakot sa Panginoon. Sandali. Hindi pagkatakot sa aso, pagkatakot sa leon, pagkatakot sa asawa, pagkatakot sa walang pera, pagkatakot sa gera. Ulit. Ang pagkatakot sa Panginoon Hmm. ay pasimula ng karunungan. Hindi pa simula ng kabubuhan. Kaya siya sabi, huwag kang magbasa ng Biblia. Yung mga kamag-anak ko pa sabi dito rin, huwag kang magbasa ng Biblia, tingnan mo sa Biblia, sira ulo na. Kaysa labat nila, sira ulo ako. No? Tama na yung sabi ni Kristo, maging sira ulo nga ako. Kasi lang tawag sa mga taong nagbabasa ng Biblia. Ang sabi ng mga taong hindi nagbabasa ng Biblia, sira ulo ako dahil nagkaroon ako ng karunungan. Ulit sa umpisa. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa. Sandali, tingnan mo, may mabuting pagkaunawa, hindi sira ulo. Basahin mo yung diyan. Ulit, May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisunod. wow! Ano ngayon? Mag-sinungaling ba yan? May Diyos ako hindi sinungaling. Kapitulo 1, versikulo 2, ang aklat ng Tito. Tuloy. Ang lahat na nagsisisunod ng kanyang mga utos. Very good. Tuloy. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. Thank you. Kasi, ang tinitignan ng nagbabasa ng Biblia, ang kapurihan ng Diyos na mananatili, pagpakailanman, ang kapurihan natin ng tao may hangganan. Hindi mo napapansin, nung 15 anyos ka sabihin, ang ganda-ganda mo, kutis porcelana. So, ngayon, sinta ka na, ang ganda-ganda mo, amoy lupa ka na. Kulubok na, tao naman. Wala yun. Mag-antiring ko. Pero, binati ka pa rin. Ang kapurihan mo naaagnas. Pero yung kapurihan niya, hindi. Sabi sa akin nga, sa kamagahan, naalala kita, uncle, ikaw yung kulot ng mga bubuk. Oo. Pero bakit ngayon? Sabi, nakakarbo na ina. Matanda na eh. Nagigita ang uncle, oo, nagigita ka noon eh. Oo. Ang liit-liit mo pa nun, uncle, bakit kayo balik ka pa rin? Ganun talaga, iha. Hindi tumangka na. The fear of the Lord. Okay. Abstract ideas and the worship, of course, may attract the multitudes. It may attract, it may. Halimbawa, let's say, balik tayo, pag si tatay magsabi sa mag-asawa, ay ganito, matanda na ako. Amoy ko yung amoy ng lalaki, huwag yan. Di ba? Yes. Eh, sabi ko sa'yo, ang amoy ng sunggarol, alam niya. Di kahit yung mga hindi totoong lalaki, sasabihin niya, paminta rin yan. Alam nila. Ha? Ang chismosa, amoy niya pagka chismosa na kapwa. Kaya nagkakaintindihan sila. So may attract, it will connect. Abstract ideas. Ngayon, kung nag-worship ka, wala kang takot sa Diyos kasi gusto mo lang gusto mo, o ganito gusto mo, o ganito ganyan. Hindi wala kang takot sa Diyos. Yung may mga abstract ideas na parehas di wala takot sa Diyos, mas matalino sa'yo. Di, ma-attract ka, di ba? Tapos ikaw rin, na-attract mo rin yung kapwa mong Marisol. Gusto mo doon eh, no? Magpunta ka na ko dyan. Hindi mo ba alam na yung kapwa, may mga lesbian, pwede
Pwede mo kubidahan sa Bible study ro lahat ng mga chismosa na kapwa mo. Sabi niya, may pag-chismisan tayo. Si Kristo. Hindi ba ganda chismis yun? Ha? Abstract ideas. Kaya nga, madaling lumago yung born again eh. O, pasensya na kayo ha. Kasi nga, pinapapatayo nila. O kapatid, ano masasabi mo? Abstract ideas yan. Mayroon namang scripture na pwedeng basahin. Bakit mo pag-usapan yung abstract ideas ng mga tao? Hinahayaan nyo, nakatiklop yung Biblia. Kaya pasikat, wala mo kapatid, ang bait ng Diyos sa akin. Pinagaling ako, totoo yan. At nakatanggap ako ng pera galing sa Canada. Siyempre nakatanggap ka, humingi ka eh. Ano connection doon sa kaligtasan ng ibang tao sa pagtanggap ka ng pera? Nagpapainggit ka? Okay. Alam mo, bait ng Diyos, kapatid. Binigyan ako ng 5 milyon, bahay ng Diyos. Ikaw lang binigyan, hindi siya. Nagpapainggit ka. So, ganun ang pagtutun. Ang tanong mo kasi, abstract ideas, akala mo tama ka. Remember, it is only you being blessed. Para gamitin mo ang nakikita mo sa Red Sea. Ang binindisyonan ng Diyos si Moses para buksan yung Red Sea para makatawid lahat. Ikaw binigyan ng ganong klaseng yaman, tulungan mo makatawid sa hirap din yung mga taong mahihirap. Hindi mo puro logic yung inuna mo yung abstract ideas. No, you need to help also. Bayad ka. Tignan mo to. World peace is something that everyone can understand as a concept, but there is no physical object that is world peace. Meron ba? That they can touch. Human minds tend to think in abstract terms. Mas gusto natin yung abstract na lang. Kasi kaya, may bukas pa sa iyong buhay. Hindi siya sa ka nang kumakanta ka ng ganyan. Ipatay na sa likod, Jay. Matanda ka na rin. May bukas pa. Hindi dumating ang bukas kasi puro ka abstract. Nakalimutan mo si Kristo ang nangako sa iyo ng kinabukasan. Kumusta? Dalampasan ka ng bukas kasi puro bukas. Bukas na lang. Bukas lang, sabi daw, Inchik, wala utang ngayon, bukas na, balik ka bukas. Pagbalik mo bukas, Bukas ulit. Bukas ulit. Tinutugtog ko ngayon eh. Sabi niya, Pastor, ganda ng tugtog ko yan sa may bukas na. Tsaka mo lang, hindi ka walampasan ng bukas. Anong ibig sabihin, Pastor? Be in Christ. So ngayon, kung kailangan natin i-preach si Kristo, bakit? Kasi guiltiness of conscience makes a man be shy of God. Nahihiya ka ng madalangin, nahihiya ka ng dumulog sa Kanya. Parang kinikilabutan ka na pag nakikinig ka sa salita niya, parang nahihiya ka masyado. Pero hindi maliho pero. Pag oras na pumasok ang konsensya sa iyo, balikan mo yung Isaiah Kapitulo 1, versikulo 18. Invitasyon niya yan. Come, let us reason together. Alam ng Diyos na nagkulang ka. Alam ng Diyos yan. Ang pangako niya simple lang. Hindi niya sinabing tatanggihan kita. Kahit gaano kapula ang iyong kasalanan, papuputiin ko yan. Parang niebe. White as snow. Niebe. Kaya, ngayon mga kapatid, dito, kung halimbawa, pumasok sa iyo ito yung konsensya mo na, huwag ka mahiya sa Diyos. Of course, nahihiya sila sa tao. Eh, ano lang gagawin ko? Eh, kung nagpatawag ako ng reverend at biglang brother, eh, yung mga tao, pag mahihiya ka sa mga tao, hindi naman yung magliligtas sa iyo. Dumulog ka sa Diyos. At meron kang kaligtasan.
Paano lang to? Yung may nagtanong sa akin, isang kamag-anak, paano lang itong aking mga santo dito? Kamahal pa naman ito. Ipahingi ko, sabi ko hindi. Hindi rin ba akong durugin mo? Takot ako. Pagdating ko dyan, bisitahin kita. Don't be, pag nakonsensya ka, don't be shy to God. Lumapit ka. Ganun po yun. It will take someone to do the thing. Yan ang Kristiyano. Because we cannot do all things. But you can in Christ. You cannot do all things, but you can in Christ. I can do all things through Christ. Ilocano muli, Raymond. Iti libro, iti Salmo, 111, versículo 10. Iti panagbuteng iti Apo, iso ti pangrudugyan iti kinasirib. Kinasaya at apan nakaawat at da kadagiti amin nga agtulnog kadagiti pilbilin na. Ti panakaiday-dayawan na agtalinaed nga agnanayon. Pagrudyan ti kinasirib. No kahit mo ti sirib, simple lang pala, matakot ka sa Diyos. Tatalino ka pala. At magkaroon ka ating nasayat ka pa ng kaawa. No, agtulog ka, bilbili ka. Oh, huwag ka maging chismosa, huwag kang susol. Jesusin mo. Iwasan mo yun. No, hindi mahirap yun kasi I have a living testimony inside in this room. Yeah, I have a living testimony in this room. Kaya hindi ko mahirap mangyari yung kung mayroon kang ganon. Yeah, ang sugat kasi hindi naman agad maging gumaling yan. Still, mayroon pa rin bakas yan. At any time, it will react. Yes. Pag nakalimutan mo ang Diyos. At sabi ka doon sa taas, so, huwag nila ako sabayan. So, ganun yun. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Now, the yearning for a bit visible God, ibig sabihin, paghahanap mo, longings mo, yearning. Yung gusto mo siyang maunawaan, gusto mo siyang, minsan lang sasabihin, Lord, yakapin mo, gusto kita mayakap. Isang salita yan na kung saan idioms, yan, idiomatic expressions, na pwede ba kitang mahagkan, yan, layo-layo mo, yes, of course na. So, the yearning for a visible God was answered in the many appearances of the angel of God. Hebrew, Kapitulo 1, versikulo 1, at saka Hebrew, Kapitulo 1, versikulo 2. So the fear of the Lord, the yearning for a visible God was received fullest recognition in the manifestations of God in Christ. Ipinapakita yan. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God. And then, 1:14, the Word became flesh, nagkatawan ang verbo. Nagkatawang lupa ang verbo. Nagkatawang tao, nagkatawang lupa. So, makikita mo yan. Kasi kung hindi mo napapaniwalaan yung mga nangyayari sa buhay ng Kristo, na nai-post ko diyan sa channel ko just to review kasi malapit naman yung paalala na kanyang pagkamatay. Di ba? So yun. So, makikita mo, kung yung pakukan ka sa lahat naman namang pinarusahan doon sa krus, wala mo pinako siya lang. Pero siya rin lang ang hindi binalian ng buto. Na hindi inakurang mamatay.
Kanyang pagpapagaling sa mga tao, nakakita ang bulag, nakalakad yung pilay, nabuhay yung patay. Ha? Walang ano doon, walang gimmick-gimmick doon. Totoo nangyari na yan. Kaya sa the fear of the Lord, kung ito'y nag-umpisa sa ating pagkamaging matalino at makakaunawa sa mga bagay-bagay, iwas pusoy ka rin. No? Kung nagsisik ka ng Diyos, tapos hindi ka magbabasa ng Biblia, at lagi pinapakita ni Sister LV, kasi yun ang aming inihatid. Dito sa Jesus Work for Soul, ang nais namin iparating sa bawat isa, what we want to deliver is the Word of God. So yun lang ang isang pakay namin. No? Hindi yung maging membro ka namin. No! Kasi ang Diyos niya, hindi naghanap ng membro eh. Ang hinahanap niya yung susunod sa Kanya. Ha? Yung susunod sa Kanya, hinahanap niya. Hindi yung papurma-purma lang. Ha? Artistahin na. Mga artistahin. So, iwan ka rito ha. There is danger of seeking too much to know Christ after the flesh. Pag hinahanap mo si Kristo sa Biblia, na matuto ka, pero ang intention mo maging sikat ka, delikado ka. Kung nagbabasa ka ng Biblia para ipakita mo mas magaling ka, delikado ka. Bakit? Yan yung dahilan ng pagkahulog ni Satanas. At walang ibang gagawin si Satanas, ipaparaan niya sa iyo paano siya nahulog. Mapagmamalaki. Example, ito na lang. O, kala mo, hindi nahalata ng mga tao yan. Nakarating ka ng talaga. Ito yung mamalaki mo. Maguling to eh. Remember, lahat ng mga nakarating dito sa talaga, pinayagan ng Diyos yan para makita mo kung ano yung kanyang preparasyon. It's out of the way of your preparation. Pasitabi na po. Ang nangyari sa amin mag-asawa, hindi yung preparasyon na. It's out of the way of our preparation. Kaya kung mayroon ka pa pinaghandaan, why not God do it? Why not God do it? So ngayon, if you want to be a preacher, if you want to be someone like to help in the ministry, study the Word of God without any contest. Yung hindi mo i-contest ang sarili mo sa iba, kundi i-contest mo ang sarili mo, ikaw lang. Study to show yourself approved to God, a workman who is not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. Bisaya man dahil isa, kaya? Salmo 100. Okay. 111. 111 verse 10. Ang pagkahadlok sa Ginoong mao ang sinugdanan sa kaalaman. Sa kaalam. Sa kaalam. Ang tanan nga nagtuman sa iyang mga sugo adunay maayong salabutan. Ang iyang pagdayig nagapadayon sa walay katapusan. Okay. So, the fear of the Lord, kasi kung halimbawa, sinusuri mo si Kristo sa pamagitan ng laman, yung sabihin maging tanyag ka, maging sikat ka, maging ipaalam mo sa kailang iba ka na, you don't need to do that. Kung nagbago ka, it is God's work, it is God's Spirit work to let them know that you change. Hindi mo kailangang ipakita yun. Kasi, instead of doing that, instead of relying upon the assistance furnished by the teaching of the Spirit, kasi ang Espiritu magtuturo sa iyo, hindi ikaw magtuturo sa sarili mo. We can never teach ourselves. Kahit ilang degree pa ang natapos mo. Kasi sabi sa kailang tanong sa, Pastor, ilang degree pa natapos mo? Sabi ko, pinakain ko kay Simba, hindi per degree. Sabi niya, ano yun? Sabi ko, pagkain ng aso yun. Kaya,
Sabi nito po yun, wala ho sa degree yan. Tandaan mo yun. Kasi kalimutan mo ang natapos mo, kalimutan mo yung napag-aralan mo, ang mahalaga marunong kang bumasa. Mahalaga marunong kang umintindi na binabasa mo kasi doon papasok ang Diyos. Pero kung pinipilit mo kung anong kahulugan, hindi mo maintindihan because you're doing it by flesh. Instead of relying upon the assistance furnished by the teaching of the Spirit, the invisible Christ dwelling in the heart. So, ganun gagawin mo. Unawain mo na si Kristo dapat manahan sa puso mo. Hindi yung ikaw. Hindi yung ikaw. Kaya minsan bawas-bawas sa'yo sabihin niyo, buksan mo aking puso, mahal, ikaw ang nasa loob. Iba na naman yun May iba na Kuchilyo? Itak? Kaya tama yung kanta ni Michael B. Sinaksak mo ng kuchilyo. Winasak mo ang puso mo, tinulog mo, pati atay ko. Yeah. So, di ba? So, do not do that. Kasi ang pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ko yung contest. Yes, we have a race. Ang race nito, na makarating ka sa katapusan. Hanggang sa pagkamatay mo, naglilingkod ka, hindi yung sa umpisa. The race is not yet end. So, you have your own race, I have my own race. Hindi para maglaban-laban tayo, hindi para magpasikatan tayo. We've got our gifts, we've got our shield. All you have to do is to know your gifts. All you have to do is to know your gifts. Yeah? Kaya sabi ko nga matagal ko sabi niya 5 years ago, all you have to do. Because I need someone also to talk and to sit down here, even on Friday night, to share. Babae naman ako, pastor. Yeah, si Pablo, pinahintulutan ninyo ng babae, pero nandun siya. You see? So, may mga bagay dyan na dapat mong maalaman. Hindi yung object ka ng object, contest ka ng contest. No, you need to know that Christ is in your heart. That's the second process na malalaman mo na wala kang kakumpetensya sa paglilingkod sa Diyos. Pero may kompetensya ka sa pagmamahal sa asawa mo. Lalo pag maganda asawa mo. Halimbawa, let's say, ako, si 61, tapos ang misis ko, 31. Okay. Okay. Marami kang kompetensya. Tama ulit. Tama ulit. So yun. Ngayon, ikaw ang mister mo, macho. Ikaw, taga-chichang. Ay, mayroon kang kompetensya rin. Bakit yung lalaki? Ang kompetensya yung mga taga-chichang yung mga lalaki, gusto yung taga-chichang. Kahit 61 kung may pera, gusto pa rin. Ayun. Ikaw walang pera, pala gusto. It doesn't matter kung may pera, tabatsing o wala. Yeah. So, always remember that man selected as God's representative. Hindi siya kaya ako nangkin ng Biyernes, doon sa pinakita kong pag-aaral, itutuloy ko lang ito. May mga istorya doon na makikita natin kung bakit napakahirap sumunod sa ang tao. Hindi ko masasabihin ngayon kasi itutugtog ko yan sa Biyernes ulit. But remember, man is being selected as God's representative. Kaya nga nagkatawang tao si Kristo, hindi nagkatawang tuta o nagkatawang itik o nagkatawang kabayo, hindi nagkatawang tao para maunawaan ng tao. So yan yung sa 1:14 ng Juan. Man selected as God's representative. Okay, the fear of the Lord. Ang nangyari ngayon, dahil nga doon sa pela, doon sa arko, dito mo makikita ngayon na may mga ipinapakita ang mga animal instinct sa tao katulad ng owl.
yung pinaka ano ng mga abogado, mga judge, ang kanilang icon ay owl. Wala namang judge na bubo. Kaya pag nakakita ka ng sa bahay na may owl yan, eh asahan mo na, matatalino mga tao yan. Just to let you know, may mga isip mga tao rito. Ha? Yung deer, Lagay yan ng aula sa isa. maamo yan. Ha? Ang soaring eagle, yung parang you fly high. Para makita mo kung anong mali at tama. Tulad how? Sabi ni Kristo, I take my yoke. Noon kasi hindi naman talubong ang pinaararo ni Papa. The dog, ipinakita rin na bumabalik sa suka o dabobe. Ang dog. Ang baboy, ganun din. Malinis na, pinaliguan mo ngayon, subusog ulit sa pasabi. And then the serpent, be wise as a serpent, and be meek as a dove. Tama? So, marami ipinapakita, maging man sa, minsan tayo nga sabi ng Diyos, tingnan ko yung langgam. Wala silang pinuno, pero hindi sila nagugutom. Ha? So marami tayong natutunan. Tingnan mga ibon, hindi sila nagtatrabaho, pero pinapapakain ko. Mas higit kayo kaysa sa mga ibon. So the fear of the Lord, ang nangyari lang kasi, kahit may takot tayo sa Diyos, sabi natin na malakas ang hataw saan? Yung ating unity sa Diyos is lost in the multiplicity of idols. Ay gusto ko yung preacher dito, gusto ko si preacher dito, gusto ko si preacher ganito. God is a jealous God. Why not let God preach your heart? Why not let God teach you? Kasi mayroon kang idol mismo eh. Kaya minsan, maalala ko ng bata pa ako, kasi kapanahunan nila Nora Conrod sa Vilma Santos. Marami naglalaban dyan. Ayoko na maitim, hindi ko marunong kumanta yung putik mo. Dito ko sa maitim, maganda kumanta. Dito ako sa puti, kasi maputi. Pero din po yun. Hindi ko masamang makinig ka sa iba't ibang preacher. Just to let you know. Pero mas higit mong papakinggan ang bulong ng Diyos sa puso mo pag ikaw ay nagbabasa. Remember, bawat organisasyon, bago bigyan niya ng permiso sa anumang bansa, ay mayroon silang inuumit na mga doktrina para magkakaiba. Kaya nga nung nag-rehistro ako, nagreklamo yung accountant, kaya patay na si Brother Charles. Pastor, there's so many doctrines. Some of them only have 5, 10. No, really? No, I know you. Kinukontest ko pa yung Church of God. So why not just put the church? Yeah, there's a Church of Satan too. Yeah? Okay, the Church of God. That's the way it is. So, the multiplicity of idols. Ikaw na mismo idol mo sa sarili mo. God is a jealous God. Then, there will be no other God except me. Kaya minsan, yun ang dahilan na hindi kayo matututo sa salita niya. Dahil meron kang ibang Diyos. Kaya naaawa ko minsan. No? Kristiyano ka. Tapos may mandala ka pang, ano bang klase yan? Ano ba yan? Lahat na lang nasa sayo. Because multiplicity of idols. In the fear of the Lord, sabi mo na,
unity of God is lost and His power and righteousness. Yung sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano nangyari yung swamp in bestial stupidity and depravity? We are so stupid. Tayo binibigyan niya ng lakas, kalakasan, lahat ng pabor binigay niya sa atin. Kumusta? Anong pabor binigay mo sa kanya? Maaari ngayon, nagbigay ka ng pabor sa kanya. Sa ating pagtitipon, sa inyong pakikinig dyan sa broadcast, you have given favor to God. But believe me, ang pabor na binigay mo sa kanya, kukunti lang. Ang pabor na hihingin mo, mas malaki. But remember this, huwag iwala ang